Hello, what's up? This is Scotman, back again for another detalyadong review, and this time ang re-review natin si the Redmi K70e. Alright, let's start. Puro fingerprint na agad din. Let's start. So, Redmi K70e, unang-una, alam ko ito magiging Poco X6 Pro ng 2024. So, abang-abangan natin. I'm not really sure Yun lang naman ang balita, yun ang rumor. So, Poco X6 Pro, baka ito na nga talaga yun. And, possible price po niya is naglalaro around 18,000 to 19,000. Basta naglalaro, 18,000, sabihin natin 18,000 to 19,000 pesos. Alright? So, ang tanong, worth it si Redmi K70e sa price tag na yun? So, yun ang pag-uusapan natin. So, for expectations, ito po ang kanyang hardware specs. This is currently running on Android 14, HyperOS 1.0, MediaTek Dimensity 8300 Ultra 4 nanometer. So, yun, nabanggit ko yung HyperOS. So, hindi na siya MIUI. Pero, last I checked, MIUI pa rin actually nakalagay sa loob ng ano niya. Nung tinitingnan namin yung kanya mga data. So, parang ang HyperOS pala is renamed lang. And siguro sa mga susunod na version, papalitan na rin nila yung pangalan MIUI sa loob ng data para hindi na talaga sabihin ng mga, o hindi na mahalata ng mga tao pag chinecheck na MIUI talaga ito si HyperOS. Napansin ko lang kasi chinecheck namin nung nakarang araw. So, balik tayo sa specs. Graphics, Mali G615 MC6. Okay, this variant is 12GB, 256GB UFS 4.0. Yes. Kung gusto nyo munang basahin yung buong specs, pause nyo muna yung video. Yan. Pause nyo muna para kung gusto nyo lang naman na basahin pa. Pero ako tutuloy na kasi ako sa detalyadong review. Alright. Unang-una, sa kanyang build. Okay? Build and design actually premium. Premium naman actually itsura niya. Yung nga lang sobrang fingerprint smudge magnet. Yan, pinakita ko talaga sa inyo para ano. Kasi kahit punasan ko yan ngayon, punasan ko ngayon. Yan, punasan ko na. Diba? So, awakan ko ulit. And then, pagbalik, yes, meron na ulit. So, sobrang glossy po niya. Sobrang kintab na hindi friendly sa kamay na ano. So, dapat gamitan nyo po ng jelly case. Actually, may kasama naman sa jelly case sa box. Yeah, this black jelly case, actually, dito maganda. At least dito rubber yung ano niya. Rubber yung feel at least. Pero tingin ko rubber naman to, hindi naman yata ito plastic. So yeah, maganda po yung actually yung kanyang kasamang jelly case, and may logo na rin ng Redmi para masabi talaga na original. Yes, kasama po ito sa box. So, hindi nyo na masyado pa problemahin yung smudge na yun, yung fingerprint smudge na yun. Okay? Tanggalin ko muna para makita nyo siya ng normal. As usual na ginagamit na walang jelly case. So, tour tayo saglit. Sa kaliwa is nandito po yung kanyang power button. Power button lang po ito kasi ito po ay in-display fingerprint technology. And then, the volume rocker. Okay? And then, dito sa taas, nandito po yung kanyang infrared. Ito infrared. Ito yung noise cancellation mic. And a speaker grill. So, yes, dual speaker po ito. Expect nyo. Sa kaliwa, wala pong nakalagay dito sa malinis. Wala ring antenna lines. Dito sa baba is nandito po yung kanyang SIM tray, main microphone, at saka itong USB Type-C and the main speaker. Okay? So, papakita ko lang po sa screen na ito ay dual SIM, nano SIM card, pero wala po siyang expandable storage or hindi po siya pwedeng lagyan ng micro SD card. Dual SIM lang talaga. And of course, the camera, pasensya nyo na yung smudge magnet. Wala akong magagawa dyan. Talagang lapitin siya ng smudge So, ayun. Tapos itong camera niya, and then medyo may nakaangat siya na glass style. So, parang sa kagaya dun sa iPhone na glass din yung nakaangat. Actually, dito Wait, pakita ko sa yeah, same sila, glass din kasi, di ba? Sa iPhone is glass, dito is glass din. So, pero I think mas maganda yung pagkaka-execute dito ni ano. For some reason kasi sa iPhone medyo wobbly wobbly. Dito slightly wobbly lang. Di siya ganun kano. Ang problem ko lang dito, dahil nga sobrang glossy, dumudulas po siya. Kusa siyang nagalaw. Sobrang dulas niya. Ganun siya ka-smooth. Itong smooth ng surface niya, hindi nyo siya pwedeng ipatong ng, walang jelly case, hindi nyo ilalagay yung jelly case niya. Hindi nyo siya pwedeng ipatong sa mga surfaces na medyo naka-slightly, malalaglag po siya. Kusa siyang gumagalaw. So yeah, sobrang slippery or madulas masyado. Masyadong smooth kasi. So yun po yung kanyang build. So, para sa akin, sa itsura, overall the thing, ang ganda, premium na premium yung look. It's just that fingerprint smudge magnet lang siya. Pero I think nitpicking naman yan since meron naman tayong jelly case. So kayo, anong tingin nyo? Premium ba? Of course, yung nga pala yung kanyang edges
Yes, medyo, although sabihin na natin na medyo round dito sa part na to, pero for some reason, parang matalas yung pakiramdam kasi hindi talaga siya dumudugtong na round eh. Oh. Hanggang dun lang yung pagka-round, tapos konting angat dito, bigla siya naging straight ulit. So, hindi siya kagaya kay K70 na talagang smooth yung pagkakaganon, what do you call this, yung pagkaka-round. Dito, hindi talaga siya totoong round. Parang doon lang sa may dugtungan ang round niya na part. Yan. Pansin ko lang. But again, that's nitpicking na lang naman. Pwede namang deadmahin niya ng karamihan. Napansin ko lang siya actually kasi yung grip ko kasi parang sabi ko, bakit alam ko round? Parang matalas pa rin. Parang masakit pa rin yung kanto. So, yun pala yun. Nung tinignan ko maigi, hindi talaga siya dire-diretsyong round. May ano siya. May stop and then straight na ulit. Yeah. And then, di pa tayo sa display. Sa display, ito po ay 6.67-inch OLED. 120Hz screen refresh rate. Okay. And goods na goods sa Netflix. Punch hole display. So, kung mapapansin nyo, slight lang naman to na hindi siya talaga 100% symmetrical. May konting, bahagya lang, hindi agad pansinin actually. Hindi siya agad pansinin. So, very good na rin kahit paano sa akin na medyo makapal ng bahagya yung kanyang bottom bezel. Pansinin nyo maigi. Bahagya lang, hindi po siya pansinin talaga kung hindi mo tititigan maigi na, hindi pala sila symmetrical. But, there it is. So, yun. Sa mga masaselan dyan, baka no. Pero I'm sure hindi yan masyado ng big deal. Nitpicking na lang din siguro yan. Of course, and then punta tayo sa display. Yun. So, meron tayo ditong sunlight mode kasi kaya po nito hanggang 1,800 nits brightness. So, papakita ko sa inyo, yes, pwede po siya sa tanghaling tapat. Malinaw at maliwanag pa rin siya sa tanghaling tapat kapag ginamit. Lalo pagka ino nyo tong sa sunlight mode. Yun nga lang, malakas din sa battery yan and possible na maging prone sa screen burn. So, yeah, medyo alalay din sa paggamit ng full brightness nito sa tanghalin tapat. Okay? Lalo pag matagal ito talaga gagamitin. And then, of course, meron tayong color scheme, pang timpla. Kung gusto nyo lang naman, you can choose from may advanced settings pa tayo na pwede kang mag-adjust ng mga kulay. Yan, so on and so forth. So, may ganun siya. Just in case, yung pasok sa panlasa mo lang. And of course, mas trip ko yung original Color Pro or Vivid. Ito yung mga trip kong kulay. Usually, dito ako naglalaro sa dalawang ito. And of course, meron tayo dito sa refresh rate. Sadly, supported niya dapat ang 90Hz. For some reason, ang nakalagay lang dito 60, 120 na refresh rate. Okay? Pero ba't ko sinabi na dapat supported niya ang 90 refresh rate? Kasi nung tinignan ko dito, ito po, nakalagay naman dito kaya niya hanggang 90 dapat. Base sa device hardware. Pero hindi nilagay ng software, hindi inactivate ng software nila yung 90Hz. And actually, meron siyang 30Hz din. Yes, para mas makatipid sa battery. Itong dalawang to, wala. For some reason, wala siya dun sa display settings. Sayang, no? Yeah. I hope sa future updates ma-unlock yung dalawang yun. Kasi supported po ng display na to ang 30 and 90 Hz screen refresh rate. Yun. And of course, kagaya ng sabi ko kanina, this is under display fingerprint. So, yeah. Very reliable naman yung kanyang fingerprint. Hindi pa siya actually pumapalya sa akin. So, I love it. And feeling premium yung pakiramdam. May iba kasi na under display fingerprint na iba yung delay na nga tapos parang hindi pa agad nakaka-detect. So, this one, nice. Gusto ko yung experience ko rito. Goods po yung kanyang under display fingerprint. Sa multitouch, supported po niya ang 10 multitouch. So, winner sa mga gusto maglaro. For some reason, mas gusto ko ang multitouch nito kaysa do kay K70. Siguro gawan ko ng ng mabilis lang na comparison yung dalawa, Pero yun, mas gusto ko yung multitouch nito kaysa kay K70 na Redmi. And of course, touch sampling rate hanggang 250 Hz. Pwede na. Not kagaya sa kay K70 na 500 Hz. Anyway, bagyan ko na ng hiwalay na video kaysa may ako binabanggit dito. Okay, so yun po yung kanyang display. Lipat naman tayo sa audio. So sa audio, like I said kanina, meron siyang top na speaker grill and then meron din sa baba, bottom speaker grill. So pinatugtog natin, ito po yung quality. Pagpasensyahan nyo na yung microphone ko, pero ito yung at least yung para sa akin na pwede ko i-share sa inyo na sound niya. Sample ba? Ito na yan.
So para sa akin, ang ganda po ng kanyang audio quality. Talagang rinig mo yung maliliit na details sa background, and of course, crisp yung crisp yung dating. Yun nga lang, syempre medyo may konting hint lang ng bass, and pero overall maganda naman yung loudness, maasahan, solid na sa akin. And of course, habang naglalaro, rinig natin kaliwa at kanan kung saan nanggagaling ang kalaban, lalo sa mga shooting games. So I like this one. Gusto ko rito yung ganung experience. But of course, syempre iba yung actual na experience. Pero mamaya papakita ko sa inyo, at teaser lang muna, talagang may something sa kanya. Ngayon, lipat tayo sa connectivity. So this is again the MediaTek Dimensity 8300 Ultra. Okay, so supported nito ang 5G, 4G LTE, VoLTE, and VoWiFi. Yan, nakikita nyo sa screen yung kanyang VoLTE and VoWiFi. So that means supported po nito ang dito SIM card nyo. Diretso, walang issue. Dire-diretso magagamit. Yes, nagamit ko naman dito saglit yung dito SIM card ko, pero siyempre dahil mas malakas dito ang Smart, mas preferred ko na lang yung Smart ang nilagay ko rito na SIM card. Sa Wi-Fi naman, supported niya of course the 5 GHz na Wi-Fi, 2.4 GHz, at supported din yung Wi-Fi 6 kung merong Wi-Fi 6 support sa area nyo. As you can see, meron tayong, I wonder kung pwede mag-zoom in. Ayan, Wi-Fi 6, yeah, may number 6 sa loob. So yun, may Wi-Fi 6 support tayo. And of course, meron din tong NFC and infrared remote kung gusto niyo gamitin sa remote. Hindi ko kasi ginagamit ang remote ng Xiaomi rito, or for any remote na may kinalaman sa smartphone. Pero supported po niya base sa kanyang spec sheets. Eto, gusto ko na part. Meron siyang Bluetooth 5.4, yung pinaka-latest, which is wow! So, ang ganda po ng quality ng TWS nyo rito. Kung gumagamit kayo ng mga wireless audio speakers, so on and so forth. Maganda po ang quality rito. Tipid sa battery, pero malakas ang data transfer. So, goods ang kanyang Bluetooth 5.4. USB Type-C, of course. Siyempre, meron siyang OTG. Yun, meron po siyang OTG support. Ayan mismo sa settings. Alright. Yes, i-on nyo lang or something kung gagamitin nyo. Expected naman yan. High-end tong smartphone na to eh. Sa GPS naman, ang accuracy po niya is 1 to 2 meters. So, very good po sa Maps, sa Google Maps. And tinest natin kung gumagana ang Google Maps ito. Ayan. Nakikita nyo sa screen, nag-work po ang Google Maps and maganda po ang accuracy niya. Mabilis, smooth. So, sa mga riders dyan or drivers na gumagamit ng Google Maps at Waze, good option po ito para sa ganung gamit. Okay? Sa mobile data naman at saka Wi-Fi test, kaya mapakita ko sa inyo, actually decent at press ako rito sa kanyang mobile data speed. Kasi ang average dito, like I said before sa mga previous video ko dito sa area ko, kasi medyo mahina ang signal, ang average dito is around 10 to 20 Mbps and nakuha niya almost 20 Mbps. That means halos kapareho na niya ng speed si iPhone ko dito, yung iPhone Pro ko rito. Pareho niya ng speed, so maganda po ang kanyang sagap mobile data. And in terms of Wi-Fi, kita nyo rin naman, goods na goods ang kanyang Wi-Fi speed. Yan ang panalo. Yan ang totoong maganda. Yan sulit sa sa 18,000 pesos, no? Pero sulit nga ba? Siyempre hindi pa tayo tapos. Marami pa akong babanggitin. Ngayon, lipat naman tayo sa camera. Ito po ay triple camera system. 64 megapixel po yung main. Half sensor po yan with OIS, 8 megapixel na ultra wide, and then syempre 2 megapixel na walay na camera. Macro, para daw sa macro yon, whatever. Ang maximum po na video recording nito kaya hanggang 4K at 30 fps. Max na po yun. Sa likod po yun ha. Sa harap naman, 16 megapixel po kasi ang harap. Yan. Ito po ay 16 megapixel camera. Wide lang ito. Maximum na video recording nito is 1080p at 60 fps lang. As expected sa Xiaomi na laging 1080p ang nilalagay sa front camera. Kailan kaya nila babaguhin yung ganitong sistema? Ang lakas-lakas ng chipset. Ang taas-taas ng megapixel ng front. Pero what? 1080p lang lagi nilalagay. My God! Pero ito po yung kanyang samples sa video recording. So, ito ang rear camera shot, 4K at 30 fps po ito. Maximum lang po ng rear camera nyo is 4K at 30 fps. You can go 24 fps for cinematic style, pero hanggang 4K at 30 fps lang po ito. Si K70 yun, so yun. Alam ko kaya naman ito mag 60 fps ni 8300, MediaTek 8300. So, I'm not really sure why naka hanggang 30 fps lang. So, maganda naman siya actually yung quality, yung kulay. Medyo malapit naman sa pagiging realistic. Focus. 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 Actually maganda yung focus niya, mabilis. Kamusta naman po yung mic?
Dito ang kanyang 4K at 30 fps. Stabilization, meron bang OIS? Mukhang meron naman. Hindi masyadong garalkal kahit na naglalakad ako. Mukhang okay naman siya. Okay naman, di ba? 4K at 30 fps po ito. So, try natin naman ang kanyang 1080p na may steady video talaga. Hello, what's up? Dito naman sa front camera niya, kaya niya hanggang 1080p at 60 fps. So 60 fps po ito. And kitang-kita yung mga balahibo ng aso ko sa damit ko. Yes. So kamusta naman? Actually maganda, wala. Smooth na smooth yung yung kahit magpan ako So ang ganda ng, iba talaga pag 60 fps So yun. Kamusta naman yung audio, yung microphone? Okay ba? Kasi ganda-ganda na ako rito sa nakikita ko sa screen. I'm not really sure about sa microphone. So pag-usapan na lang natin sa after nitong video na parod or na-publish na natin. So yun. Maganda. Tsaka hindi masyadong beautify, no? Nasa harap po kasi ako ng bintana kaya medyo maliwanag dito. So you can see yan. Yeah. Sa mga pictures naman, eto naman yung samples just in case lang na gusto nyo rin makita, I'm sure. And actually, nakagandahan ako sa kanyang pictures nakukuha na images. Solid, ang ganda. Realistic yung separation ng foreground and background with good dynamic range. At hindi ganun ka-boosted yung kulay. Which is, malapit siya sa natural actually. And I love it. Kasi pwede mo pa siyang i-edit. So, hindi ko sinasabing hindi talaga siya na-process. Alata na may process din, may konting beautification. Pero sobrang minor lang ng hint ng processing ng beautification dito. So, overall, para sa akin, winner ito. Mas gusto ko nga ito compared kay Samsung na gamit ko. Gusto ko yung pagiging malapit niya sa natural. Okay? Hindi siya totally natural. Malapit lang. Okay? So, thumbs up ako dito kay Redmi K70 pagdating sa camera. Okay, so lipat naman tayo ngayon sa battery. Sa battery, 5,500. Very nice, 5,500 mAh battery. And supported po niya hanggang 90 watts fast charging. Okay, ang kinaganda pa rito, supported technology niya ang Power Delivery 3.0 at Quick Charge 2.0. So efficient na, safe pa ang kanyang charging dito. Goods. Ngayon, ang translation niyan sa charging, 50% kaya niya na actually mag 30 minutes. Na-try ko siya ng 3 times. Sa 30 minutes talaga, naglalaro na siya sa 50%. Para ma-full charge niya ang battery from 15% to 100%, umaabot po siya ng 45 to 50 minutes average. Pinakamatagal na yung 1 hour kasi may mga naiwan ako na background apps. Pero kapag nagtanggal ko ng mga background apps para wala masyadong agaw, naglalaro siya ng 45 minutes to 50 minutes. Full charge na siya nun. Okay? Of course, and syempre hindi mawawala dito ang PC Mark, yung actual test natin na what if gagamitin siya ng full brightness, tuloy-tuloy, walang patayan. Sa PC Mark, dito medyo ako nadismaya, okay? So, full brightness, full volume with mobile data, 6 hours and 56 minutes. So, below average po yung kanyang endurance ng battery. Disappointing po, medyo. Sa 5,500 mAh. So, I don't know why. And then, sa half brightness po to half brightness, half volume, tuloy-tuloy, walang patayan. 9 hours and 3 minutes lang yung nasa ganyan. So, disappointing kasi dapat ang average iikot ng 10 hours to 12 hours yung half brightness, half volume. Yung pinaka-average minimum. But this 9 hours lang. So, yeah. Medyo mabilis po siya malobat base sa test ko. Medyo nadismaya ako kasi ang daming magaganda ako nakita sa kanya. Then the battery came, wow, battery test medyo bagsak sa akin, honestly. Ngayon, lipat naman tayo sa performance. Unahin na natin yung Antutu para may anticipation na kayo maisip. So, Antutu is 1,298,824. Yeah, okay, goods. And ang details yan is 286,000 lang yung CPU. Ang taas po ng GPU talagang, yeah. Yung graphics ito is panlaban din naman sa gaming. Almost double ng CPU. 491,000. Solid. So, CPU throttling test naman, ito. Medyo revealing itong mga details na to. CPU throttling test. Okay? 60 minutes po yan. Humataw siya ng 49 degrees Celsius. Almost 50. So, holy wow. So, yung nipis niya, yung compact na pakiramdam na parang premium is mukhang pangit yung thermal management naman niya. 49 degrees Celsius. Usually kasi 42, 43 sa mga average ng mga tinetest ko eh. Okay? Iba, hindi pa, may mga times pa na hindi maabot ng 40. But this one, almost 50 na siya.
And kung titingnan naman natin actually yung performance, goods naman kasi may stability siya na 86% at humataw siya ng hanggang 265,000 gips. So goods na goods, yung performance, wala tayong issue sa performance, but this one, the temperature, dun medyo naging revelation siya sa akin. And of course, tinry natin yung 3D Mark. Stability 70%, 2,800 in fairness, ang ganda ng kanyang loop score. And then inulit ko siya, 2,800 pa rin, so consistent siya sa loop score. Tumaas naman yung stability niya sa 89%. So depende yata sa kanyang thermal na situation. Pero sa 3D Mark na yan, gusto kong makita nyo ha. Gusto kong makita nyo yung kanyang maximum temperature. That's 53 degree Celsius. Wow! And 10% agad yung kinain sa isang test lang. 53 degrees Celsius. So, medyo alarming siya sa akin. So, syempre, tinesta natin sa games. Ito naman yung mga result niya. Okay? So, Genshin Impact, ang Genshin Impact, defaults at medium settings lang. Pero pag nilagay mo siya sa highest, lahat naka-high, tinest ko, wala pang 5 minutes, 44 degrees Celsius na agad. In 5 minutes, ha? 44 degrees Celsius. So, ginawa ko dahil alam ko na, hindi talaga to pwede sa high. Balik ako sa medium settings. Nag-stable siya sa 40 degrees Celsius. Good. Doon, mas okay siya. But switching, pero sinwitch ko siya sa 60 FPS naman, nag-switch ako 60 FPS, umakyat siya agad sa 45 degrees Celsius in 30 minutes. So, maganda sana performance, pero maganda gamitin nyo na lang din yung medium settings. Huwag nyo nang isagad sa 60 kasi ang bilis niya talagang uminit. Sa Call of Duty Mobile naman, medium graphics, ultra FPS, syempre. Nag-i-stable po siya sa 120 FPS. So, nice. At yung temperature, 42 to 43 degrees Celsius. Pwede na. So, sa ML naman, sinet natin siya sa super FPS. Yeah, super lap for some reason. So, siguro hintayin nyo muna yung ma-optimize siya talaga or next update ng ML para ma-unlock yung ultra FPS. But, currently, super FPS lang po siya at ultra graphics ang available at stable naman siya actually sa 60 FPS lang at 41-42 degrees Celsius average. Okay? So I therefore conclude na while promising yung kanyang performance dapat, it's just that prone siya sa overheating kung ima-max out nyo or tataas nyo yung kanyang FPS or graphic settings. So I would highly recommend na kung gagamitin nyo to, medium settings lang. And for that notion, I don't think this is a gaming phone. Yeah, I don't feel na gusto ko siyang i-recommend for gaming phone. I believe pwede siya sa camera phone, what else? Entertainment phone, slight gaming, but not really for hardcore gaming na gustong-gusto lagi naka-ultra. But if you can game na hindi okay lang sa'yo ang medium settings, pwede siguro. But aside from that, nada. Hindi ko siya ikuha na for gaming while sayang no kasi Dimensity 8300 siya. So yun. Verdict. Para sa kanyang price tag na around 18 to 19,000, I think goods na rin naman to. Yes, may mga nakita tayo na flaw, may nakita tayong mga nakakadismay ang part, but hindi naman laging gano'n. Mas marami pa rin siyang goods na pinakita sa atin. Like sa display, ang ganda ng display, audio, solid, malutong, malinaw, connectivity, winner. Goods, very good sa akin sa connectivity, both mobile data and Wi-Fi, and may Bluetooth 5.4 pa siya. So, winner sa akin doon. And the camera, solid. Okay na rin sa akin yung 1080p 60 fps sa front camera since expected naman na yan for Xiaomi, pero ang ganda pa rin naman ang na-produce ng 1080p 60 fps na yon. Of course, sa mga camera enthusiast talaga dyan na gusto na sa 4K, yeah, baka turn off sa inyo ng konti yun. But overall, para sa akin, goods yung camera niya. And yun nga lang, doon tayo bumagsak sa battery and some performance na expectation sana kaya sana ultra, but turns out nahihinder siya ng kanyang temperature at thermal throttling. So, I would say na good siya, but you have to consider din kung tingin nyo apektado kayo dun sa kanyang mga flaws and kakulangan or kasobrahan for that matter. So, yun. Ikaw, boss, tingin mo, sulit ba sa ito? Pakilagay nga sa comment section kung tingin mo sulit ito. Kasi, para sa akin, okay naman, pero syempre, may mga tao dyan na iba yung priority. And isa sa mga priority ko actually is yung battery and bumagsak sa battery. So, kung aabutan to ng sale, like yung sa Lazada sale at Shopee sale, at bumagsak to ng 16 to 15,000, sobrang sulit na ito. Goods na sa akin ito. Okay? So, yun. I hope naging informative itong detalyadong review natin na segment. Kung gusto nyo yung ganitong styles, basic lang, simple lang, pero real talk tayo lagi. Sana consider nyo rin na mag-subscribe
mag-subscribe. Tingin nyo worth it ba mag-subscribe dito sa channel? And of course, like and share na lang din kung tingin nyo karapat-dapat na ikalat yung ganitong style ng video, yung ganitong channel ni Kotman. So yan. Again, this is Kotman. I'll talk to you again soon. This has been the Redmi K70E. Yeah. I'm out.